Magandang gabi po sa ating lahat, mga magulang at mga kapatid. Bilang pasimula po ng ating midweek service, tayo po ay samandaling magbubulay-bulay sa pamamagitan po ng tugtuging ito. Sa ating pong pagbubulay ay nais ko pong basahin po sa inyo ang sinasabi sa Santiago, Kabanata 4, sa talatang 7. Ganito po ang sinasabi sa Revised Standard Version. Submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Tayo po ay sumandaling manalangin. Mapagpala at mapagbiyaya naming Diyos at aming Ama sa kalangitan. Ngayong pong gabi kami ay sama-samang makikinig ng iyong banal na salita. Nawa po, Panginoong Diyos, pagpalain mo po kami at paunahan sa aming sama-samang pagbubulay-bulay ng iyong banal na salita. Nawa po ay banalin mo po kami, Panginoon, at igawad sa amin ang iyong mayamang biyaya sa aming sama-samang pakikinig at pagbubulay-bulay ng iyong pong banal na salita. Sa pangalang banal ng aming Panginoong Yesus. Amen. Sabi sa isang bahagi ng awit ni Eva Eugenio, kay rami ng winasak na tahanan, kay rami ng matang pinaluha, kay rami ng pusong sinugatan, o tukso, layuan mo ako. Tayong mga mananampalataya ng ating Panginoong Yesus ay hindi ligtas sa mga tukso ng dyablo. Maraming mga tukso na ating nakakaharap sa bawat araw ng ating buhay. Mayroong natutukso sa pera, mayroong natutukso na mga babae, mayroong natutukso sa kapangyarihan, at mayroon ding natutukso sa mga posisyon na kung saan ay nagdudulot minsan ng karahasan. Kung wala ang lakas at tulong na manggagaling sa Panginoon, hindi natin ito makakayan ng pagtagumpayan. Ngayon pong gabi, ang paksa nating pagbubulay-bulayan ay pinamagatan ko pong How to Overcome Temptation. Ano po ba ang tukso?
Paano ito nagsisimula na akitin ang isang tao o ang isang Kristiyano upang siya ay mahulog sa pagkakasala o siya ay matukso? Ano ang mahakbang na itinuturo sa atin ng banal na kasulatan para ito ay mapagtagumpayan? Inilarawan po sa sulat ni Santiago sa chapter 1 verse 14 and 15 na natutukso ang tao kapag siya ay naaakit at napatangay sa sariling pita. Ano ba itong pita nito? Ito po yung tinatawag na nasa ng laman or lust of the flesh. Kapag ang pita ay tumubo at nag-ugat, nagbubunga ito ng pagkakasala. Kapag lumala ang kasalanan, ito ay nagbubunga ng kamatayan. Sa aklat po ng Genesis chapter 3, mababasa po natin doon ang kasaysayan ng unang lalaki at babae, sina Adan at Eva. Maliwanag na iniutos ng Diyos sa kanila na huwag silang kakain ng bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama. Ang babala sa kanila ng Diyos, kapag sila ay kumain niyaon, tiyak na sila ay mamamatay. Tiyak na sila ay mamamatay. Sa pagbabasa po natin mula sa chapter 3 ng Genesis, makikita natin kung paano tinukso ng dyablo si Eva at kung paano ito napatangay. Pati ang kanyang asawang si Adan ay kumain na rin ng ipinagbabawal ng Diyos. Sinuway nila ang utos ng Diyos, sila ay nagkasala sa Panginoon. Dahil dito ang sabi nga ni Apostol Pablo sa Roma chapter 5 verse 12, ang kasalanan ay pumasok sa sanglibutan sa magitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito lumaghanap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. At sa Roma chapter 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. This is the saddest history of human race. Subalit ang magandang balita, ang Diyos na lumalang ng langit at lupa ay isang Diyos na mahabagin, ay isang Diyos ng pag-ibig. He is a merciful and loving God. Sabi nga po sa banal na kasulatan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Once natanggapin natin ang ating Panginoon Yesus, ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Yesus, sa gayong kaparaanan nanunumbalik ang maganda nating relasyon sa Diyos. Ngayon bilang mga mananampalataya na meron ng tamang relasyon sa Diyos, nais niyang tayo ay mamumuhay na nagtatagumpay laban sa mga tukso ng dyablo. Paano natin mapagtatagumpayan ang mga tukso ng dyablo? Ilang mga katotohanan ang nais kong makita po natin na dapat nating ipinamumuhay sa bawat araw. Una po ay ang salita ng Diyos. Sa pagharap sa mga tukso ng dyablo, kailangan po nating panghawakan ang salita ng Diyos dahil ang salita ng Diyos ay katotohanan at meron itong kapangyarihan para ayusin ang ating buhay, para baguhin ang ating buhay. Sa Hebrew chapter 4 verse 12, for the word of God is living and active. Din po sa aklat ng Matthew chapter 4, mula po doon sa verse 3 hanggang 11, ipinakita po doon kung paano pinagtagumpayan ng ating Panginoon Yesus ang dyablo at ang mga panunokso po nito. Mapapansin natin na ang laging isinasagot at sinasabi ng ating Panginoon Yesus, nasusulat, nasusulat, nasusulat. Pinagtagumpayan ng ating Panginoon Yesus ang dyablo at ang mga tukso nito. Ngayon, tayong mga nabubuhay sa masamang takbo ng mundong ito, kung nais nating mapagtagumpayan ang iba't ibang panunukso ng dyablo sa ating buhay, kailangan po nating magpasakop sa katotohanan. Si Jesus ang katotohanan. Kagaya ng kanyang sinasabi sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life.
Kailangan po nating mamuhay sa katotohanan ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Sabi nga po sa Roma chapter 13 verse 14, isuot ninyo ang kabanalan ng Panginoong Hesus. Huwag na ninyong bibigyan ang masamang hilig ng laman. Bilang mga mananampalataya, in order to overcome Satan's temptation, we always read and meditate God's Word in a daily basis. We must hold on to the Word of God. Panghawakan po natin ang salita ng Diyos. Ikalawa, pananalangin. Tayo naniniwala na ang isa sa mga kasangkapang kaloob ng Diyos sa atin upang mapagtagumpayan ang mga tukso ng dyablo ay ang pananalangin. Sabi nga ng Panginoon Hesus sa kanyang mga alagad, pray that you may not enter into temptation. Lagi kayong manalangin upang hindi kayo mahulog sa mga tukso. When we face Satan's temptation and we are in a crucial moment, we should come before God to seek and ponder His will and pray for His help. Panghawakan po natin ang mga pangako ng Diyos na sinasabi sa Biblia sa pamamagitan po ng pananalangin. Sabi nga po ni Apostol Pablo sa kanyang sulat kay Timothy, for God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Idagdag po natin sa Efeso chapter 6 verse 18, ang lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamamagitan ng pananalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu Santo. Kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Tayo pinaniniwala, mga kapatid, sa magitan po ng pagbabasa, pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos at pananalangin, nararanasan natin ang hipo ng Diyos sa ating puso. Nararanasan natin ang pagkilos ng banal na Espiritu sa ating mga buhay at dahil dito'y napagtatagumpay natin ang mga tukso ng dyablo. At ang panghuli po, laging magpasakop sa Diyos. Ang sabi nga po sa talata natin, submit yourselves therefore to God, resist the devil and he will flee from you. Bawat araw na binibigay po ng Diyos sa atin, tiyakin natin palagi na tayo nagpapasakop sa Diyos, nagpapasakop sa Kanyang kapangyarihan at sa Kanyang kabanalan. Kanya po, mga kapatid at mga magulang, kapag kumakatok ang mga tukso ng dyablo sa iyong puso at maging sa iyong isipan, sawain mo agad ito sa pangalan ng ating Panginoon Hesus. At tiyak na ito ay tatakas. Mga kapatid, panghawakan po natin ang salita ng Diyos. Lagi po nating babasahin ang ating Biblia, pagbubulay-bulayan, isa sa puso at ipamumuhay. At lagi po tayong mananalangin sa bawat araw. Ang sabi nga ng kasulatan, manalangin kayong walang patid. Ang ibig sabihin nito'y bawat sandali, tayo po ay nag-uukol ng pananalangin sa Diyos. At lagi po nating isuko ang ating buhay sa Diyos. Magpasakop sa Kanyang kapangyarihan, sa Kanyang kabanalan, upang sa ganon, mga kapatid, ating mapagtagumpayan, malampasan ang mga tukso ng dyablo. Na po, mga kapatid at mga magulang, patuloy nating ipamuhay ang salita ng Diyos, laging mananalangin at nagpapakupkop sa Panginoon upang sa ganoon tayo ay mamumuhay na nagtatagumpay, namumuhay ng umaayon sa banal na kalooban ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos at aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa buhay at lakas na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin. Dalangin po namin sa iyo, Panginoon, na naway patuloy mo kaming bigyan ng kalakasan at tulungan mo po kami upang sa ganoon ay mamumuhay kaming nagtatagumpay laban sa mga tukso ng dyablo. Nagtatagumpay sapagkat ikaw, O Diyos, ay laging sumasaan at sinasamahan mo ang bawat isa sa amin. Dalangin ko rin po, Panginoong Diyos, na naway pagpalain mo po ang mga kapatid
sa kanilang mga tahanan. Ingatan mo ang bawat isa sa kanila. Maging ang mga kapatid po namin na mayroong karamdaman, naway haplusin mo po sila ng iyong mapagpalang kamay. Anuman ang kanilang kalagayan ngayon. Maging sa mga kapatid po namin na nasa ibang bansa, patuloy mo po nawa silang ingatan. Maranasan nawa nila, O Diyos, ang iyong pag-iingat, ang iyong subaybay at ang iyong proteksyon. Pagpalain mo rin po, Panginoong Diyos, ang aming iglesia sa buong kalaganapan. Mula po sa aming minamahal na obispo, sa lahat ng mga kaanib ng konsistoryo, sa mga DS, sa lahat ng iyong mga manggagawa sa iba't ibang dako ng aming bansa at maging sa iba pang mga bansa. Nawa ang iyong pag-iingat, ang iyong proteksyon, ang patuloy na maranasan ng bawat isa sa amin. At patuloy mo po kaming gamitin upang maging instrumento po ninyo ng iyong banal na salita. Aming Diyos at aming Ama, nawa ang iyong mayamang biyaya at pagpapala ang patuloy mong igawad sa bawat isa sa amin. Alang-alang po sa iyong bugtong na anak na si Jesus na aming Panginoon na tagapagligtas. Amen. Mga kapatid at mga magulang, naway patuloy pong igawad ng Diyos ang kanyang mayamang pagpapala, ang kanyang patuloy na subaybay, at ang pag-iingat, pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo, at ang kaaliwan, patnubay, pakikipisan at tanglaw ng banal na Espiritu. Ang maranasan nawa ng bawat isa sa atin mula ngayon at magpakailanpaman.